Well, you think nothing. I don't care about what you think, and I don't care about everybody's opinion. You just give me an answer. Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang buhay ng isa sa mga pinakatanyag na kontrabida sa industriya ng pelikulang Pilipino, si Odette Can. Mula sa kanyang maagang buhay, pag-angat sa kasikatan, hanggang sa kanyang mga huling taon, sasamahan niyo ako sa pagtalakay ng kanyang makulay at minsan ay kontrobersyal na karera. Ay ipinanganak noong October 3, 1950. Sa kabila ng kanyang Middle Eastern na apelyido, siya ay isang tunay na Pilipina na lumaki sa Maynila. Bago siya pumasok sa mundo ng showbiz, nakapagtapos siya ng kursong commerce sa Universidad ng Santo Tomas. Ang kanyang pag-arte ay nagsimula sa entablado, kung saan siya ay naging aktibo sa mga produksyon ng Philippine Educational Theater Association, PETA. Sa kalaunan, lumipat siya sa pelikula at telebisyon noong 1974, kung saan unti-unti siyang nakilala sa kanyang kahusayan sa pagganap ng mga karakter na madalas ay may malalim na emosyon at may pagkakontrabida. Sa kanyang mahigit 4 na dekadang karera, si Odette Can ay lumabas sa higit 200 pelikula at palabas sa telebisyon. Kilala siya sa kanyang mga papel bilang isang istriktong ina, malupit na biyenan, at minsan ay mga malalim at makukulit na karakter na nagpapakita ng kanyang versatility bilang isang aktres. Ilan sa kanyang pinakakilalang pelikula ay ang Pido Dida, Mano Po, at ang mas bagong Bar Boys noong 2017. Tumanggap din siya ng mga prestihiyosong parangal, tulad ng Famous Best Supporting Actress noong 1981 at 1985. Isa sa mga dahilan kung bakit siya naging iconic ay dahil sa kanyang husay sa pagiging kontrabida, isang papel na naging tatak niya. Nakilala siya bilang isang aktres na may kakaibang karisma at lakas sa bawat karakter na kanyang ginagampanan, na madalas ay nagiging paboritong mapuotan ng mga manonood. Hindi naging madali ang lahat para kay Odette Can. Sa kabila ng tagumpay sa karera, dumaan din siya sa ilang personal na pagsubok. Noong 2013, inamin niyang dumaan siya sa depresyon matapos pumanaw ang kanyang mga magulang at kapatid na si Eddie Can. Bukod pa rito, nagkaroon siya ng mga problema sa pinansya dahil sa maling mga desisyon sa negosyo. Noong 2021, napabalita na siya ay naospital dahil sa pneumonia at COVID. Sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, patuloy pa rin siyang lumalaban at nagpapasalamat sa mga nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Sa kabila ng kanyang edad, si Odette Can ay nananatiling aktibo sa industriya ng showbiz. Bagaman hindi na siya kasing abala tulad ng dati, patuloy siyang tumatanggap ng mga papel, madalas bilang isang matanda o mapag-arugang lola, na siyang nagbibigay ng inspirasyon sa mas batang henerasyon ng mga artista. Si Odette Can ay hindi lamang isang aktres kundi isang simbolo ng tiyaga, talento, at tapang sa kabila ng mga hamon sa buhay. Ang kanyang kontribusyon sa industriya ng pelikula at telebisyon ay isang pamana na hindi kailanman malilimutan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang kwento tungkol sa ating mga paboritong personalidad.